pumasok sa templo. Ngayon, ilagay natin ito sa spiritual na aspect ng buhay natin. We are preparing ourselves, entering into the very place that God is preparing for us, the kingdom of heaven. Kung itong lugar na ito, itong papasukin natin, ganito kaganda, ganito kasarap, at yung buhay na ating pong tatamasahin doon ay wala na pong hangganan, dapat ang papasok daw doon ay yung mga binabanggit. Sige, paki-ulit-ulit. O Yahweh, sino kayang makakapasok sa iyong templo? Sinong karapat-dapat sumamba sa iyong Sinong karapat-dapat pumasok at sinong karapat-dapat sumamba? Sa iyong burol na sagrado. Ang taong masinuring sa iyo sa lahat ng bagay. At Sino? Una, ang taong masunurin sa Diyos sa lahat ng bagay. First requirements. Pangalawa, laging gumagawa ayon sa katuwiran. laging gumagawa ayon sa katwiran ng ating Panginoon. Mga salita'y bukal sa loob at tawag. Mga salita'y walang halong pagkukunwari at walang halong pagkukula. Makatotohanan yung lumalabas sa kanyang bibig. Hindi siya marunong magtanggi-tanggi ng mga bagay para lang paniwalaan yung kanyang sinasabi. Ang gusto ng ating Panginoon Diyos, kung anong lumalabas sa ating bibig, tiyakin mo na yan ay totoo at hindi yan walang halong pagsisinungaling. Sige, tuloy. At ang kapwa ay hindi niya sisiraan. Wala pong anak ng Diyos na marunong manira ng kanyang kapwa-tao. Meron siguro, marunong siguro manira, pero hindi po siya maninira. Amen? Madali namang gawin yung paninira eh. Pero bilang anak ng Panginoon Diyos, hindi mo gagawin sapagkat alam mo ang kasiraan ng ating kapwa-tao ay labag sa panuntunan ng ating Panginoon. Ano ba? Hindi siya gumagawa ng masama sa kanyang kaibigan. Praise God. Tungkol sa kapwa ay hindi nagkakalat ng kasinungalingan. Amen. Ang tinangkil ng Hindi mo siya chismoso. Hindi siya chismosa. At kung magbalita man siya, tiyak na yung kanyang daladalang magbalita ay maganda. Minsan na ganito ang kailangan natin eh. Para lang lahat higit may pangailangan tayo sa ating kapwa. Para lang makapasok ka. Makapagsimula ka ng iyong gustong kung ano may yung intensyon mo, magagawa ka ng kwento. Yung kwento mo, ibalik mo sarili mo, dala-dala mo pa yung iba. Lalo higit, kung inakala mo na yung ikukwento mo, medyo may kasiraan doon sa pupuntahan mo, ay magandang kwentuhan yun. Kasi pakikinggan ka eh. Saka mo ipapasok yung pangangailangan mo. Hindi na makakatanggi yun. Kasi nakuha mo na yung ganyang kalooban. Nakuha yung punto mo mga kapatid. Hindi tayo ganun. Amen? Kung may pangailangan ka, direktahin mo. Kung huwag lang magdadala ng kung anong kwento na hindi naman maganda at kasiraan pa na yung kapwa. Sige, tuloy. ang itinakuya ng Diyos ay di sa pakisamahan. Ang may takot kay Yahweh kanyang pinaparangalan. Amen. Sa pangakong binitawan, siya'y laging tapat. Ano man ang mangyari, salita'y tinutupad. Praise God. Ang isang taong karapat-dapat pumasok sa karya natin ng Diyos, laging tapat sa kanyang kasinsabi. Tuloy. Hindi nagpapatubo sa kanyang mga kinautak, di Ba't nasusukutan, kasama ba yun? para ipahamak ang walang kasalanan. Pati ba pagpapauta? Ayun na, wala tayong magagawa. Sinabi, bawal daw yung 5-6. Pero alam niyo ba mga kapatid, ang nag-initiate talaga ng 5-6 ang Panginoon Diyos? Alam niyo hindi? May batas kasi ang ating Panginoon kapag yung mga pledges nyo, yung mga offering nyo, yung mga tithes kasi sa Old Testament, obligado ka magbigay ng tithes, may mga free will offering,
may mga pledges, yung mga vows mo na, Lord, pagbibigay ako sa ganyan to dahil magkakapera ako. Pangako mo yan. Iba pa yan doon sa mga tithes, iba pa yan doon sa free will offering mo. Ang daming offering nung Old Testament. Kaya, ang batas ng Panginoon Diyos doon, makikita mo natin yan sa Leviticus. Ang batas doon ng Panginoon, kapag hindi mo nadala yun, halimbawa ginamit mo yung meron kang tithes na 1,000. Ginamit mo, hindi mo dinala sa temple. Sabi mo, gagamitin ko muna ito. Saka ko na lang ibalik sa susunod na sahod. Mga ganun po minsan, ganun ang ano natin. Alam niyo ba na bago mo ibalik yun may tubo? 20%. Kaya ang nag-initiate po ang 5-6 kasi 20% ang ano yan eh. Ang interest. Ang nag-initiate talaga, ang nagturo niya ang Panginoon Diyos. Pero when it comes to, para sa Kanya. Pero pinagbabawal yan pagdating na po sa pagkikita mo ng pera. Gawin mong negosyo. Pangit, hindi po tama. Kaya kasama yan doon. Hindi ka nagpapatubo ng pera. Yun yung mga dapat pumasok sa kaharian natin. Now, dinaan na lang natin ito mga kapatid sapagkat ang pag-uusapan mo natin sa mga ito is about God's righteousness and the righteousness that we have to follow. Kasi ang pag-uusapan natin kung sino yung karapat-dapat na magmana talaga ng kaharian ng ating Panginoon Diyos. And ang sabi ko doon sa ating binasa, only the righteous shall enter into the gate. Pagpasok ng mga righteous doon sa pintuan ng kaharian ng ating Panginoon, bukas yun. Pero kapag unrighteous po, yung mga hindi po righteous ang siyang papasok, sarado yun. Kaya kapag nakikita na papasok na yung mga righteous people of God, meron ng open the gates, papasok yung mga banal. Ano, makasarap pakinggan mga kapatid. Sa ngayon, sabi ng karamihan, wala naman taong banal ngayon eh. Eh paano? Wala papasok mo sa kaharian ng Diyos kung walang banal. Tama ba? Ay dapat meron. Dapat meron. Gusto nyo ba maging banal? Eh dapat lang. Kasi hindi tayo papasok sa kaharian ng Diyos kung hindi tayo banal. Hindi tayo papasok sa kaharian ng Diyos kung hindi tayo righteous. Pero how can we be righteous before God na pare-pareho tayo mga makasalanan? Ito ang malaking problema. Paano tayo maging righteous sa paningin ng Panginoon Diyos? Ay lahat tayo may mga dungis sa ating mga sarili. Kaya yun yung papel na ginampanan natin kay Jesucristo. Salamat sa Diyos. Dahil kung hindi niya ginawa na siya po ay magkatawang tao at ialay yung kanyang sarili for the redemption of our being bilang mga nilikha ng ating Panginoon Diyos na dahil sa kasalanan po tayo po ay nawalan po ng pag-asa. Eh wala na talaga. Wala na talaga. Pero purihin ang ating Panginoon, God came, He was made flesh, and through His death to the cross, nagkaroon po tayo ng pag-asa makapasok po sa kanyang kaharian. Kaya sabi po ng Bible, the Lord Jesus Christ is not ashamed to call us brothers. Hindi siya nahiya na tawagin tayong mga kapatid niya. Because when God became flesh, nung ang ating Panginoon Diyos ay nagkatawang tao, He became our brother. Tama ba? Prior to that, He is our God. He is our Creator. Siya yung ating manlilikha. Siya yung ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero nung siya magkatawang tao, hinubad niya yung kanyang pagiging Diyos, inalis muna niya yung kanyang pagiging Almighty,
Then He became flesh and considered us as His brother and sisters in Christ. Ngayon, isipin nyo na lang mga kapatid. Tingnan nyo maigi, isipin nyo maigi, kung gaano kahalaga yung biyayang ito sa atin. Na kung hindi niya ginawa ito, saan tayo pupulot? Ano ang magiging katayuan natin? Nga tayo. Lahat po tayo ay wala pong pag-asa makapasok sa kanyang kaharian. Pero nung siya dumating, Hebrews chapter 2, pakibasa. Verse 10 hanggang 12. Sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa, siya'y ginawang ganap ng Diyos, at nang sa gayon ay makapagdala siya ng maraming anak patungo sa kalwalhatian. Ito'y dapat lamang gawin ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay, sapagkat si Jesus ang tagapanguna ng kanilang kaligtasan. Praise God. Sige. Si Jesus ang nagpapabanal sa mga tao, Sino ang nagpapabanal? Panginoon Jesus. Ang ating Panginoong Hesus ang nagpapabanal sa mga tao. Wala po tayong pagkakataon na magiging banal kung hindi dahil sa Kanya. Amen? It is through the grace of God na sa pamagitan po ng biyayang ito, dumating po yung ating tagapagligtas. Sino yung ating tagapagligtas? Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Sino siya before? Bakit kailangan nang iligtas tayo? Because as God the Creator, He created us. Amen. Bilang ang Diyos na dakilang manliligas, siya yung lumalang sa atin eh. Nawalay po tayo dahil sa ating kasalanan na inagaw po tayo ng kapangyarihan ng devil. We are under the bondage of sin. Kaya nga siya tumating para kunin uli yung pagmamayari niya. Amen. Dahil wala na tayong pagkakataon na mapabalik sa Kanya sa sarili nating kakayanan. We are all bankrupt. Wala na tayong mga puhunan para ibalik uli yung ating katayuan sa harapan ng Panginoon Diyos. That's why Jesus Christ came. He was made flesh para po tayo ay gawing banal ulit sa paningin ng Panginoon Diyos. Pakituloy nga. Si Jesus ang nagpapabanal sa mga tao. Ang kanyang ama at ang ama ng mga tao nito ay isa. Kaya hindi niya kinahihiyang tawagin silang mga kapatid. Praise God. Sinabi niya sa Diyos, "Papakayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan sa gitna ng kapulungan na ipapakita." Hindi na siya nahihiya na tawagin tayo mga kapatid. Sapagkat through His blood, we are being made righteous before God. Kaya yung katayuan natin ito, sabi nga ng Apostle Paul, Romans chapter 5, tingnan natin lang mga kapatid kung paano tayo minahal ng Diyos, kung gaano kahalaga yung biyayang itong dumating sa atin para hindi natin baliwalain itong ating sitwasyon. Kasi kung hindi natin ito maintindihan, maaaring pwede natin itong ipagpalit sa mga bagay na nakikita natin sa sanlibutan ito. Pero kung naintindihan natin mga kapatid, ang kahalagahan nito mga kapatid, kahit na alokin pa siguro tayo ng
punuin itong church ng pera, pag mamay-ari mo yan, hindi mo ipagpalit yung kaligtasan ibinigay sa iyo ng Diyos. Kasi naiintindihan mo. Pero kung hindi mo ito naiintindihan, kahit siguro kunting pakinabang, pwede mo i-grab. Kahit mawalay ka pa sa Diyos. Kasi ang importante sa'yo, hindi mo kasi naiintindihan, ang importante sa'yo, yung ngayon, kung papaano makakaranas ka ng kunting ginhawa. Pero kung naiintindihan mo, kahit na gaano kalaki pa ang kapalit niyan, hindi mo ipagpapalit yung biyayang yan sapagkat yung biyayang yan magdadala sa iyo sa kaharian ng ating Panginoon. And to be a part of His plan na gagawin ng Diyos na tagapagmana ng kanyang kaharian ang lahat ng mga taong tumanggap sa Kanya at sumunod sa Kanyang mga salita. Pwede mo bang ipagpalit yung kahalagahan ng kaharian ng Diyos sa mga bagay na nasa libutan ito? Wala, it is not worth comparing. Walang katumbas na halaga ang kaharian ng Diyos compared to dito sa mundo ito. Pero katulad nila Bill Gates, katulad ng mga Illuminatis na yan, ang akala nila, magtatagal sila dito. Gusto nila ang ginitong mundo ito. Kaya gumagawa sila ng iba't ibang dahilan para sirain ang tao. Pero salamat sa Diyos sapagkat minahal tayo ng Diyos. Sana mahalin din ang ating Panginoon sila Bill Gates at hanapin din nila ang paraan, daan patungo sa kaharian ng Diyos para mawala yung kanilang pagnanasa na pagharian ng mundo ito. Now, sabi po ng 5 ng Romans, chapter 18. At kung paano ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat, ang matuwid na ginawa rin ng isang tao ay nagdulot ng pagkapawalang sala at buhay sa lahat. Praise God. Sino ang tinutukoy? Tao, pinagmulan ng kasalanan at yung nag-alis ng kasalanan. The first Adam ang nagbigay ng problema sa atin. Pero yung second Adam, siya naman yung nag-alis ng problema natin. Amen? Sige, tuloy. Sapagkat kung naging makasalanan ang marami dahil sa pagsuway ng isang tao, marami rin ang mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. Purihin ang Panginoon. Naging biktima man tayo sa pag-aalipin ng kasalanan through one man dahil sa pagkahulog sa kasalanan ng ating unang magulang sa pamagitan naman ng pagsunod ng isang tao. As human, marami pong dadalhin po sa kanyang kaharian ang ating Panginoon Diyos. At isa kayo. Isa tayo sa mga mapalad. Amen? Isa tayo sa mga pinili. Isa tayo sa mga binigyan niya ng pribilehiyong mapabilang sa kanyang gawa. Hindi naman lahat ng tao nakakaunawa. Katunayan, iba-iba nga ang relihiyon ng tao. Iba-ibang paniniwala. Nagkakagulo-gulong ang tao. Amen? Pero just imagine, for billions of people around the world, ilang billion na tayo ngayon? Almost 7 na yata. 7 billion na yata tayo. Sa Pilipinas lang, 100, ilan na tayo? 110 million? Out of that, mula sa ganong bilang mga kapatid, isa ka sa mga napili ng Diyos. Hindi ba dapat lang magbunyi ka? Hindi ba dapat lang magsaya ka? Amen?
Sa dinami-dami ng mga tao sa mundong ito, isa ka sa mga napili ng Panginoon Diyos para gawing tagapagmana ng kanyang kaharian. Karapat dapat ng ipagsaya yan, ipagpasalamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Amen. And to think na only the righteous people shall enter into His kingdom. At dahil wala kang pagkakataon na magiging banal, magiging matuwid, ginawa pa ng Diyos ang paraan. Para hindi sa pamagitan ng gawa mo, kundi sa pamagitan ng gawa niya. Purihin ang Diyos. Amen? Ang tutusin, wala kang ginawa eh. Wala tayong ginawa. Minahal ka ng Diyos. Isinama ka. Bakit? Mas matuwid ka ba kaysa iba? No. Mali ikaw pa yung pinakamasama sa lahat eh. Pero bakit ka pinili? Ang Diyos ang pumili sa'yo, hindi ikaw ang pumili sa Diyos. Pagkatandaan niyo yan mga kapatid. Kaya ka nandito, hindi naman ikaw ang pumili sa sarili mo. Hindi naman ikaw ang pumili sa Diyos para mahalin mo ang Diyos. Malabo po yun. Ang Diyos ang gumawa ng paraan para mapabilang tayo sa kanyang tao. Purihin ang Panginoon. Amen? Pinalaya tayo sa kasalanan at ngayon ay mga alipin na nakakaluhan. Praise God. Dahil kayo pinalaya na sa kasalanan, pinalaya kayo ng ating Diyos Kristo mula sa kasalanan. Karapat dapat lang naman talagang maging alipin ka sa pagsunod sa katuwiran ng ating Panginoon Diyos. Amen. Payag ba kayo mga kapatid? Payag ba kayo na pagkatapos kayong palayain doon sa pagiging alipin sa kasalanan, magpasakop naman tayo sa Diyos? Dapat ito naman siguro, di ba? Kasi napakalaki po ng biyayang nag-aantay sa atin na unimaginable. Sabi nga ni Apostol Pablo sa 9:15 ng 2 Corinthians, it is an expressible gift from God. Paano itagalog yan? Basahin nyo nga sa English, 9:15 ng 2 Corinthians. Then i-translate nyo sa Tagalog. Thanks be to God for His inexpressible gift. Thanks be to God for this inexpressible. Sa Tagalog, Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay. praise God. Walang kapantay. Unexpressible. Ang hirap ipaliwanag. Ang hirap ang hirap gawa ng comparison. Amen? Masyadong malayo yung agwat. Kaya salamat sa Diyos. At isa ka sa mga kaya kung minsan nakakatagal nyo pagka binubulay-bulay natin yung salita natin, Panginoon, kung gaano tayo kapalad na napabilang sa ganitong sitwasyon. Hindi tayo alipin ng anumang uri ng religious belief. Pero tayo po ay tinuruan ng Diyos na pahalagahan yung kanyang salita. Yung kanyang ibinigay sa atin na yung intimate relationship between a son and a father or a daughter and a father. Talagang gustong i-emphasize ng ating Panginoon ang kahalagahan nito sa ating mga buhay. Sapagkat without it, kung wala ito, kung hindi nangyayari ito sa atin, the gate entering into the kingdom of God will be closed unto us. Hindi po yan pwedeng mabuksan. At wala tayong pagkakataon na makapasok sa kanyang kaharian kung hindi po tayo nabiyayaan ng ganito na ating Diyos. In no wise we can never enter
into the kingdom of God. But because of God's righteousness, and He being human, being nung siya mahayag sa laman, dinala niya yung ating pagiging marumi. Ipinalit yung kanyang pagiging malinis. Para kapag tinignan tayo ng Panginoon Diyos, hindi na tayo yung dating marumi, kundi tayo na yung nilinis sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Kaya, bilang tagapagligtas, sabi ng sumulat ng Hebrews, Jesus Christ, hindi na po siya nahiya na tawagin tayo mga kapatid. Bakit? Sapagkat malinis na tayo sa paningin ng Diyos ko His blood. To His blood. Hindi dahil sa magaganda na yung ating mga achievements, hindi sa magaganda na yung ating mga accomplishments, kundi sa pamagitan ng kanyang dugo, ginawa tayong righteous. Piliin ang Panginoon. Piliin ang Panginoon. Kaya samantalahin natin eh. We are declared righteous before God, samantalahin natin ito. Dahil tayo itinuturing ng malinis ng ating Panginoon Diyos, banal at matuwid, dalhin natin ito hanggang sa kanyang kaharian na gumagawa tayo ng mabuti bilang kanyang mga anak. Kaya yung sinasabi niya na sino yung kumakarapat-dapat, yung sinasabing hindi marunong manira ng kanyang kapwa, lahat gumagawa ng mabuti para sa kapakanan ng kanyang kapwa-tao, magagawa natin yan sapagkat ginawa na tayo matuwid ng ating Panginoon. Pwera na lang kung ayaw mo talaga. Amen? Kung ayaw mo talaga, wala magagawa sa iyo ang Diyos. Pero, kung meron ka tamang kaisipan, pinawalang sala ka na, pinapakimbanal ka na, ano pang gagawin mo? Amen? Gagawa ka pa rin ba ng mga bagay na alam mo hindi ka lulugod ng ating Panginoon Diyos? Yun yung ating dapat pakaisipin mga kapatid. Minahal tayo ng Diyos ng totoo. Sana mahalin din natin ang ating Panginoon ng totoo. Walang question pagdating mo sa pangailangan natin. Anong problema mo? Karamdaman? Matagal ka ng pinagaling ng Diyos eh. Anong problema mo? Pera? Pagkain mo sa araw-araw, nangako naman din ang Panginoon Diyos. I will supply all your needs according to the riches of God, not according to the riches of man. Anong problema? Kasi mahina pa rin ako, nagkakasala pa rin ako. Wala kang problema pa din! Sapagkat kung aaminin mo lang sa harapan ng Diyos na dahil sa iyong kahinaan ay nagkakamali ka, nagkakasala ka, ang Diyos ay always ready to forgive. Bagamat ang Panginoon, sabi ng ating Panginoon, kaya iniwan itong salita na ito, yung Biblia ito, para hindi na tayo magkasala. Pero kung tayo magkasala, nandun pa rin yung provision eh. Mga anak, sinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may nakapagtanggol tayo sa Ama, si Yesu Cristo. Praise God, pero huwag mong sanayin. Totoo, may tagapagtanggol naman ako. Mahiya ka naman sa buhay mo. Mahiya tayo sa ating kalagayan. Ang grabe ng sakripisyong dinanas sa ating Yesu Cristo para lang tayo matubos mula sa pagkakaalipin sa kasalanan. It's about time naman na seryosuhin natin yung ating pagiging anak niya. Sapagkat God is preparing a place for us. Siyang nag-decide po ng heaven. Siyang gumawa din ng ating mga tahanan doon mga kapatid. Kaya yung pag-iusap ng ating Panginoon Diyos, gawin natin for the glory of God. Hanggat maaari, pagkamat lahat tayo may kahinaan, isipin natin lagi mga kapatid kung ano yung ikabubuti.
Isipin natin lagi kung paano tayo lalakad ng ayon sa katwiran at kabanalan ng ating Panginoon. Sapagkat nakakasawa na naman yung mga sabi nga ng Ephesians, bago tayo magtapos. Chapter 4 ng Ephesians. Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo. Huwag na kayo mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang pagkukuhan ng kanilang inisip. Huwag na daw tayo mamuhay ng katulad ng mga taong walang pananampalataya. Di ba dati gano'n naman tayo? Malaya tayong gumawa kahit anong gagawin natin eh. Wala naman sisita sa atin. Ang sisita lang sa atin, yung alalay tatay natin. Pero pare-pareho naman tayo papunta impyerno. Dahil lahat tayo biktima ng kasalanan. Pero nung tayo pinalaya na ng ating Panginoon, anong sabi? Pakiulit, 17, hanggang pataas. Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo. Huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ng kanilang inisip at wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at kalikasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Praise God. Sila ay naging alipin ng kahilayan at wala na silang ihiyan o pinagdapang. Wala na silang inatupag kundi pawang karasuan. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo tungkol kay Kristo. Hindi ganyan yung natutunan nyo kay Kristo. Sige. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutuhan na ninyo ang katotohanan na sa Kanya. Tingnan, iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Ibalin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng iba at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na inilikang kalarawan ng Diyos at nakakayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Praise God. Ganon ang magiging buhay natin, mga kapatid. Kaya salamat sa ating Panginoon Diyos. Kung naibilig na magtatagumpay tayo. Pagkamat sa ngayon na alam ko, marami pa rin tayong kapalpakan din siguro. Pero salamat sa Diyos sapagkat ang sabi nga natin Panginoon, God is ready to forgive. Lahat ng gustong magsisi, lahat ng gustong magbago, ang Diyos nakahandang magpatawad sa lahat ng ulo ng kasalanan. Eh bakit sinasabi ko ni Paul sa mga anak ng Diyos, sa mga pag-ibig? Sapagkat nakikita niya na kahit ang mga anak ng Diyos na nakakilala na sa ating Yesu Kristo, gumagawa pa rin ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kaya pinapaalala niya, mga anak na kayo. Nilikha na kayo ayon sa katwiran ng ating Panginoon, ayon sa kanyang kabanalan. Iwanan na ninyo yung dati yung mga ginagawa. Kasi diba, yung mga dating ginagawa natin, bumabalik-balik pa rin naman talaga sa atin eh. Amen? Yung mga dati natin mga hindi tamang ginagawa pa, kung minsan naalala pa rin natin eh, at ginagawa pa rin natin. Kung minsan dahil na sa katigasan natin, tama naman siya eh. Masakit bang pakinggan, pero tama siya. Kadalasan umiiral yung katigasan nating ulo. Pero saan ito pupunta? Ano magiging kailangan ng lahat na ito? Kung magpapatuloy tayo din ang mawala. Amen? Inilikas na tayo ng ating Panginoon sa lalaki natin mga kapatid. Kaya nga, sino ang papasok? Maliwanag yun. Bukas ang pintuan ng kaharian ng Panginoon sa mga taong matuwid. Amen? At dahil sa gusto natin pumasok sa kaharian ng ating Panginoon Diyos, pag-aralan natin, mga kapatid. Tulungan ako ulit, tulong-tulong tayo. Hindi natin ito magagawa ng isa. Tulong-tulong tayo. Paalalahanan tayo. Then, sama-sama tayo maglakay patungo sa kanyang kaharian. Na walang mag-aastang. Mayroong mga binanggit nga sa Bible na nanginig ko lang na alala kung saan sa isa. Pero maraming mga tao nagtutuwid-tuwiran sa sarili. Huwag kang banal na ako. Kaya huwag kang lumapit sa akin. Sabi na ating Panginoon, masakit daw sa ilong yan para na hindi tamang pag-uugali.
mahalin natin ang isa't isa, alalayan natin ang isa't isa, para lahat tayo makapasok sa karera ng Panginoon Diyos. Amen? Tulong-tulong tayo, and let's work together for good, dahil alam naman natin talaga, at alam ko, na minahal natin ang Diyos. Minahal tayo ng una ng ating Panginoon, siya yung muna nagmahal sa atin, at saka naman tayo tinuturukan niya kung paano tayo magmahal ng Diyos. Kaya salamat sa ating Panginoon. Ulitin ko, the gate is open for all the righteous people. Sa ganang atin, wala tayong pagkakataon talagang maging matuwid. Sapagkat lahat ng mabubuti natin gagawin, basahan po ang tingin dito sa ating, ng ating Panginoon Diyos. Not unless na tinanggap natin siya at nagpasya tayo magpasakop sa Kanya. Gusto natin, na ibig sabihin niya, gusto natin makasama siya ng palagian doon sa Kanyang galing. Then God, ang Diyos na ang bahalang gagawa ng paraan sa atin. Ang importante lang, marunong lang tayo magpasakop at marunong tayo sumunod. Huwag tayong sumalungat sa nais ng Panginoong Diyos sa atin. Wala po tayong pupunta. Wala tayong magagawa against God. Kaya sabi nga kay Apostol Pablo, sabi natin Panginoon kay Apostol Pablo, Pablo, bakit ako yung pinagalaban mo? Para ka sumisipa sa tulis. Pag ako pinalaban mo, ikaw ang sarili mo ang sasaktan mo. Pero kung ako ang gawin mong Panginoon, kaharian ng Diyos ang nag-aantay sa atin. Amen? Ang kaharian ng Panginoon Diyos ang nag-aantay sa atin. Kung ang ating Panginoon ang gagawin nating master ng ating mga. Pag master siya, ibig sabihin tayo susunod sa Kanya sapagkat iginagawa natin siya bilang Panginoon natin. Amen? Magandang tanghali po sa lahat. Pagpalain tayo natin Panginoon Diyos at patuloy na maghari ang kapangyarihan ng Panginoon para tayo ay ilayo sa lahat ng uri ng masama, lahat ng uri ng kapamakan, at maghari po ang kanyang katuwigan